Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga, isasagutin natin itong nag-PM sa akin at ang sabi niya is, kamusta na daw ang peso loan? Ang ganda daw kasi ng pinapakitang ads online. So reviewin ko daw. Pero last time nga, ayan, 2024, last year is nag-apply na ako dito. Hindi ako naaprubahan. Ayan, na-reject ako. And nung nag-apply nga ako ngayon din, akala ko ay naaprubahan na ako dahil sabi dito is congrats. And medyo matagal yung pag-review ng application ko. Kaya akala ko is naaprubahan na ako. Yun nga lang, after ilang minutes lang, mga 5 minutes, ay hindi na nga ulit ako pinaloan. So, na-reject na naman ako. Pero sino nga ba naman talaga yung hindi magagrab ang attention dito dahil 10,000 ang minimum at maximum na pwedeng utangin dito. Tapos, 4 terms pa sa loob ng 30 days. O, diba? Tapos, eto pa. Hati-hati talaga yung installment plan. And yung total fees lang dito for 10K ay 1,000 pesos lang. So, ito, pag nagkataon, mas maganda pa to sa tala. Yan nga lang, sadly, unfortunately, is hindi na naman ako naaprubahan. Kaya kung ikaw, first time user ka, is ang maipapayo ko sa'yo, magbasa ka muna ng mga reviews, ratings and reviews sa mga application talaga dahil dyan mo makikita yun talagang nakapag-try na. Pero, since ikaw ay baguhan pa lang dito and hindi mo pa nga alam yung mga pasikot-sikot kung okay ba talagang loan na to or hindi. So, ito yung mga nakita ko na good reviews and also yung mga negative reviews para alam mo din. So, take note, dito sa may privacy agreement nila is minabasa ko na madadetect din pala nila kung ano yung mga loan application na naka-install dyan sa my phone mo. Kaya ayan, ugaliin nyo din na magbasa ng privacy agreements, loan terms, yung pinaka-loan details nyo para malinaw lahat. So, ito yung unang sabi nung nagsabing okay daw itong si Peso Loan. At sabi nga nung isa dito, honestly, mabait tong loan app na to. So, installment basis at hindi mataas ang tubo. Although payable in 7 days, tingnan mo, 7 days lang for the first installment plan. Just like any other lending app in the market, but still, may installment plans sila that you can choose from. So, highly recommended. Ito na yung app na gamitin nyo. So, thank you Peso Loan. Ayun nga, base sa kanya daw base sa kanya mabait daw yung loan app na to. Pero eto nga yung mga negative reviews na kailangan dito kayo nagbabase kung a-apply nyo ba talaga isang loan app or hindi. So sabi nga dito is not recommended, the interest is too high, and when it comes to delayed payments, their customer service will not offer alternative ways to repay the loan. So yung service daw nila, customer service is bad. And the moment nga daw na mailagay mo yung data mo dyan, especially yung phone number mo, ay marami na ngang spam numbers mag-o-offer sa'yo dyan ng mga text messages. At eto pa, the transaction was smooth and it gives you hope that you can borrow and give the limit of the amount they can offer. So with payment terms being given, also give you the page to review for stars. Then suddenly, he'll get rejected. So eto nga yun, yung nagpapa-review sila para mataas ang ibigay mo sa kanilang star. Pero, after nga nung review nila, is rejected ka pa din. So, wala na. Nakapagbigay ka na ng 5 stars sa kanila. Kaya wag niyo ugaling magbigay ng mataas na ratings kung kayo ay nag-a-apply pa lang. Dahil hindi naman yun makakatulong para maaprubahan kayo agad. At ito yung sabi pa, 1,800 yung naka-declare daw na loan niya, pero ang na-receive lang niya is 1,500. Pero yung babayaran niya is 2,000 plus. So, bakit hindi daw ganun kagaya nung pinapakita nila sa kanilang app? So, ito ay base lang sa mga nag-review dito sa kanilang loan application. At ito pa nga yung masaklap. Honestly, this app helped me for a while and paid my bills, but it's just that they visited my Facebook profile and accidentally like my post. O, diba? So, nagsisearch pala sila ng mga naglo-loan sa kanila sa Facebook. Kaya kayo, better na i-lock nyo yung inyong mga Facebook profile. Lalo na kung kayo ay mina-applyan na loan application. So, kahit na anong loan app pa yan, better na i-lock nyo yung inyong mga Facebook profile. At dito, wala pa yung due date niya is marami na daw tumatawag sa kanya. So, ito naman yung nasa may application. Ito yung mga reviews doon sa kanilang application. Pero, paano naman sa may online na? Kagaya nga dyan sa may FB. So, ito na. So, may nagtanong dito kung nagpo-post daw ba si Peso Loan. So, wala naman ako dito nakita na nagpo-post siya. Pero, eto, tumatawag to sa may pinagtatrabahuhan. And yes, basta mailagay mo dyan yung contact number ng iyong employer ay pagka na-overdue ka, tsaka yan na tatawagan nila. And eto pa,
i-email to, nagte-text, pagka na-overdue kayo ng, ayan, demand letter. So, meron pa ako dito nakita na nagpapa-extend pala ng bayad ito. So, ayan, pagka may extension na offer sa inyo, ay better na wag na lang dahil minsan sa kaka-extend nyo, hindi nyo na namamalayan, mas malaki na pala yun na i-extend nyo kaysa doon sa may pagbabayad nyo nga ng loan nyo. So, better na wag na lang i-extend. So, nagsasabi din daw na pupunta sa may barangay para mag-file daw ng complaints sa kanya. Tapos, magpe-field visitation din daw itong agent na to, pero hindi naman daw totoo. So, ayan, nag-message pa sa may messenger and nag-o-offer nga ng discount. Pero dito, ingat-ingat kayo dahil hindi nyo alam kung yung sinend ba sa inyo na reference number is automatic na ma-deduct talaga doon sa may pinaka-application nila. Dahil meron nga din ako nabasa na nagbayad siya pero sa agent lang na tumawag sa kanya at pinabayaran sa may GCash. So, nagbigay ng GCash number tapos doon daw siya magbayad. And ang saklap, chinek niya yung application niya is hindi naman nabawas. Kaya ayun, patuloy siyang sinisingil ng ibang agent. Kaya ayun, wag na wag kayo magbabayad sa may messenger lang ng application na yon or sa kahit na sino tumatawag sa inyo. Better na sa application talaga. Pero kung wala pa talaga kayong pambayad dito sa may na-overdue nyo na loan, sa kahit na anong loan app is better na i-off nyo muna yung inyong notification. I-auto-block nyo muna yung mga unknown callers or unknown numbers para hindi na nga kayo masyado ma-stress at pagka meron na kayong pambayad for your peace of mind, pwedeng-pwede nyo din namang bayaran. Pero kung talagang nakakakos na to sa inyo ng stress, ayan, depression, dahil sa mga kung anong mga pinagsasasabi sa inyo na bawal, nalabag sa batas, na dapat yung way nila ng paniningil is makatao. So kung nakakakos na to sa inyo ng, ayan, depression, huwag nyo na pong intindihin. Huwag nyo stressan yung sarili nyo. Dahil sa halagang 1,000 pesos, grabe ng pangaharas yung sasabihin sa inyo. So kung ako sa inyo is i-ignore nyo na muna sila. And pagka kinontak din, yung mga contact references nyo or kahit na hindi contact references, yung mga basta nakasave lang sa phone book nyo, that is violating nga yung Data Privacy Act. And bawal nga din yon. And last, eto more than 1 year na na-overdue dito sa may peso loan. Yung 2,000 niya naging 7,000 na. So tumigil naman daw sila sa may pangaharas. Pero after ilang months lang, meron daw dalawang agent na nag-chat sa kanyang Facebook. Pero ayun, binlock lang niya. So hindi niya nireplyan at wala rin daw namang home visit. So Metro Manila area daw siya. So ayan yung mga na-experience ng mga nakapag-try na dito sa may peso loan. And ako, as of now, is rejected pa rin. And yung ganitong pinapakita nila is too good to be true na 1,000 pesos lang yung pinaka-interest for 1,000 pesos. For 10,000 pesos, ayan, bali 1K lang yung madadagdag na interest. And sa 4 terms, sa unang beses pa lang na pagbabayad mo is halos na bayaran mo na din lahat nga ng utang sa kanila. So ayan, meron talagang pananakot. At nasa sayo na talaga ako ipagpapatuloy mo pa yung pagtatry dito sa My Peso Loan. Pero ayan nga, kung nangangailangan ka ngayon din at madalian. So, para sa akin is hindi sa'yo itong si Peso Loan. Dahil may mga nakikita nga din ako dito na for first time is nare-reject sila and umaabot nga ng third time, fourth time, rejected pa rin. So, ako kagaya ko for the second time around is rejected. So, better na mag-try ka muna ng mga super legit na loan application kagaya ng Tala, S-Loan, G-Loan, Maya Easy Credit. Dahil yan, more than 1 day man yung iintayin mo para sa may approval nila. At least, pagka na-approbahan ka nila, yan yung mga talaga makakatulong sa'yo. So, ayun lang. Nasa sa'yo pa din yung desisyon ko ipagpapatuloy mo yung paglalon dito sa Peso Loan. And kung may tanong pa kayo, is comment down below. At kung may na-experience kayo dito na hindi din maganda or maganda, is comment nyo na din para mabasa ng mga gustong mag-try dito sa may Peso Loan. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!